Kumusta po kayong lahat? Naisip nyo ba kung bakit tila mas mahirap na ang mga simpleng gawain ngayon kaysa noong nasa kabataan pa tayo? Ang pag-akyat sa hagdan, ang pagdadala ng mga bagahe mula sa palengke, o kahit ang simpleng pagbangon lang sa umaga ay minsan parang pagsubok na. Maraming sa atin ang nakakaramdam na parang unti-unting nanghina ang ating mga katawan, na parang naglalaho ang ating lakas at enerhiya. Masakit isipin na kasabay ng ating pagtanda ay ang pagliit din ng ating mga kalamnan na tinatawag na sarcopenia. Ito ay isang tahimik na kalaban na humahadlang sa ating kalusugan at kalayaan. Ang totoo, hindi lang ito simpleng paghina, kundi isang seryosong kondisyon na pwedeng magdulot ng mas maraming problema. Pwede tayong maging mas madaling mahulog, mas matagal gumaling sa mga sugat, at mas hirap na makatayo o makapaglakad ng mag-isa. Pero may magandang balita po ako para sa inyo. Hindi ito dapat na maging bahagi ng ating pagtanda. May isang napakasimpleng paraan na pwedeng gawin bago matulog na halos walang nakakaalam, na mas epektibo pa sa pagkaing mayaman sa protina tulad ng itlog para labanan ang paghina ng ating mga kalamnan. Dito sa video na ito, tatalakayin natin kung bakit mahalaga ang tamang nutrisyon at mga gawi bago matulog para mapanatili ang ating lakas. Isisiwalat natin ang isang lihim na sangkap na pwedeng-pwede nating idagdag sa ating pang-araw-araw na gawi sa gabi. Manood po kayo hanggang sa dulo dahil sigurado akong magugulat kayo sa simpleng solusyon na ito na matagal na nating hinahanap-hanap. Hindi lang ito tungkol sa pagkain ng itlog, kundi isang bagay na mas makakatulong sa ating mga kalamnan habang tayo ay natutulog. Kaya't simulan na natin ang ating paglalakbay tungo sa isang mas malakas at mas masiglang buhay. Sa pagpapatuloy natin, unahin natin ang isang simpleng gawi na pwedeng gawin ng bawat isa sa atin, at ito ay ang pag-inom ng isang baso ng gatas na may honey bago matulog. Alam kong pamilyar na kayo sa ideyang ito, lalo na sa mga lolo at lola, pero hindi lang ito para sa masarap na tulog. May mas malalim itong epekto sa ating mga kalamnan. Ang gatas ay mayaman sa casein, isang uri ng protein na mabagal matunaw. Ibig sabihin, habang tayo ay natutulog, unti-unting nire-release ang amino acid sa ating katawan na nagpapatuloy sa pag-repair at pagpapalakas ng ating mga kalamnan. Para itong isang overnight muscle building program. Ang honey naman ay nagbibigay ng tamang dami ng carbohydrates na makakatulong para mag-relax ang ating katawan at mas mabilis tayong makatulog, na kritikal para sa muscle repair. Bukod sa gatas at honey, mahalaga rin na bigyan natin ng pansin ang ating pagkain sa buong araw. Kadalasan, nagkukulang tayo sa protina dahil mas pinipili nating kumain ng kanin at iba pang starchy food. Sa ating bansa, uso ang kanin ulam at minsan ay napapabayaan natin na dapat ay may sapat na protina sa bawat kain. Subukan nating magdagdag ng mga pagkain na mataas sa protina tulad ng galunggong, bangus, o kahit manok at baboy, basta't lutuin ng tama at hindi sobra sa taba. Ang mga monggo, tokwa at mani ay napakagandang source din ng protina na madalas nating makita sa mga karinderya. Hindi kailangang mahal ang pagkain para lang makakuha ng protina. Ang mahalaga ay ang tamang pagpili at pagbalanse ng ating mga kinakain. Ang isa pa na madalas nating nakakaligtaan ay ang pagiging aktibo. Hindi ko sinasabi na magbuhat kayo ng mabibigat na timbang, pero ang simpleng paglalakad-lakad, paggawa ng gawaing bahay, o kahit pagtatanim sa bakuran ay malaki na ang maitutulong. Ang paglalakad sa umaga, lalo na kung kasama ang mga kaibigan o kapamilya, ay nakakabuti hindi lang sa ating pisikal na kalusugan, kundi pati na rin sa ating mental na kalusugan. Kapag ginagamit natin ang ating mga kalamnan, pinapadala natin ang signal sa ating katawan na kailangan pa itong panatilihing malakas at buhay. Ito ay isang uri ng use it or lose it na prinsipyo. Kung hindi natin gagamitin ang ating mga kalamnan, unti-unti itong hihina at maglalaho, kaya't huwag matakot na gumalaw. Simulan natin sa simpleng paglalakad araw-araw. Ngayong napag-usapan na natin ang pag-inom ng gatas at honey, ang tamang nutrisyon, at ang pagiging aktibo, lumipat naman tayo sa isa pang mahalagang aspeto na madalas nating binabalewala. Pagkatapos nating pag-usapan ang gatas at honey, nutrisyon at pagiging aktibo, meron pa akong isang mahalagang punto na gustong ibahagi. Ito ay tungkol sa kalidad ng ating tulog. Narinig nyo na siguro ang kasabihang sleep is for the weak, pero sa ating edad, baliktad na ang sitwasyon. Ang tulog ay para sa mga malakas. Habang tayo ay natutulog, nagpapagaling
at nagpapalakas ang ating katawan. Ito ang panahon kung saan nire-repair ng ating katawan ang mga nasirang cells at tissues kasama na ang ating mga kalamnan. Kaya kung kulang tayo sa tulog, parang binabaliwala natin ang pagkakataon na maging malakas at malusog. Maraming mga lolo at lola ang hirap matulog dahil sa iba't ibang dahilan. Stress, sakit, o baka masyadong maingay sa paligid. Kaya't kung gusto nating maging matibay ang ating mga kalamnan, kailangan nating pag-igihan ang ating pagtulog. May mga simpleng paraan para mapabuti ang ating tulog. Una, subukan nating gumawa ng isang nightly routine. Maaari itong maging pagbabasa ng libro, pakikinig sa radyo, o pag-inom ng isang tasa ng chamomile tea. Subukang iwasan ang panunood ng TV o paggamit ng cellphone bago matulog dahil ang liwanag mula sa mga screen na ito ay nakakaapekto sa produksyon ng melatonin, ang hormone na nagpapatulog sa atin. Pangalawa, siguraduhin nating komportable ang ating kama at silid. Ang madilim at malamig na silid ay mas nakakatulong para makatulog ng mahimbing. Kung nahihirapan pa rin, huwag matakot na magtanong sa doktor dahil baka may ibang problema na kailangang solusyonan. Tandaan, hindi lang ito para sa pahinga, kundi para sa ating muscle repair at overall health. Sa ating pagtanda, nababawasan din ang vitamina D sa ating katawan. Ang vitamina D ay hindi lang mahalaga para sa ating buto, kundi pati na rin para sa ating mga kalamnan. May mga pag-aaral na nagpapakita na ang kakulangan sa vitamina D ay may koneksyon sa paghina ng kalamnan. Kaya't subukan nating magpaaraw sa umaga, lalo na sa mga oras na hindi pa masyadong matindi ang sikat ng araw. Ang 10-15 minuto ng exposure sa araw ay malaking tulong na. Kung hindi kayang magpaaraw, may mga pagkain na mayaman sa vitamina D tulad ng sardinas, tuna at kabute. Ang pag-inom ng milk na may added vitamin D ay isa ring magandang paraan para makuha ang sapat na bitamina na ito. Hindi kailangang maging komplikado ang mga gawain basta't gawin natin ito ng regular. Ngayong napag-usapan na natin ang tungkol sa kalidad ng tulog at bitamina D, may isa pa akong gustong ibahagi sa inyo. Ito ay isang bagay na pwede nating gawin bago matulog na siguradong makakatulong sa paglaban sa muscle loss. Sa pagtatapos ng ating usapan, gusto kong ibalik sa ating isipan ang lahat ng ating napag-usapan. Nagsimula tayo sa isang malalim na pag-unawa kung bakit mahalaga ang tamang nutrisyon at mga gawi sa gabi at kung paano ito makakatulong sa paglaban sa paghina ng ating mga kalamnan. Napag-usapan natin ang kahalagahan ng pag-inom ng gatas na may honey bago matulog para sa tuloy-tuloy na supply ng protina habang tayo ay natutulog. Tinalakay din natin ang kahalagahan ng pagbalanse ng ating kinakain at pagdagdag ng mga pagkain na mataas sa protina tulad ng mga lokal na isda at gulay. Binigyang diin din natin ang kahalagahan ng pagiging aktibo kahit sa simpleng paglalakad lang para mapanatiling buhay at malakas ang ating mga kalamnan. At huli sa lahat, binigyang pansin natin ang kalidad ng tulog at ang papel ng vitamina D sa pagpapanatili ng lakas ng ating mga kalamnan. Ngayon, bago ko ibigay ang huling sikreto, gusto ko lang kayong bigyan ng lakas ng loob. Ang pagtanda ay hindi dapat na maging katumbas ng paghina. Hindi dapat na matakot tayo na hindi na natin magagawa ang mga bagay na nagbibigay sa atin ng kaligayahan. Sa katunayan, ang pagtanda ay isang bagong yugto ng buhay na puno ng karunungan at karanasan. Ang mga maliliit na pagbabago sa ating mga gawi, tulad ng mga napag-usapan natin, ay malaki ang magiging epekto sa ating kalusugan at kaligayahan. Ngayon, ibubunyag ko na sa inyo ang sikreto na hinihintay ninyo. Ang pinakamahalagang gawin bago matulog para sa ating mga kalamnan ay ang pag-inom ng isang baso ng gatas na may honey at sabayan ito ng isang simpleng stretching exercise. Alam kong pamilyar kayo sa mga stretching exercise pero ang sikreto ay ang paggawa nito bago matulog. Hindi kailangang komplikado, sapat na ang ilang simpleng pag-unat ng mga braso, binti at likod. Ang stretching ay nagpapaganda ng daloy ng dugo sa ating mga kalamnan na naghahanda sa mga ito para sa repair at pagpapalakas habang tayo ay natutulog. Sa pag-stretch, tinitiyak natin na magiging bukas ang ating mga kalamnan para sa mga nutrients mula sa gatas na ininom natin. Ito ay isang perpektong kombinasyon ng nutrisyon at physical activity na pwedeng gawin sa bahay. Kaya't sana ay magsimula na kayong mag-stretch bago matulog. Hindi kailangang maging perpekto. Ang mahalaga ay ang pagsisimula at pagiging consistent. Ang maliliit na hakbang na ito ay malaki ang magiging epekto sa inyong kalusugan at buhay.
Kung gusto nyo pang makakita ng mga ganitong video, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa aking channel. At kung meron kayong mga saloobin o karanasan na gusto ninyong ibahagi, i-comment nyo lang sa ibaba. Gusto kong malaman ang inyong mga kwento. Maraming salamat sa inyong panunood. Tandaan, hindi natatapos ang buhay sa pagtanda. Ang bawat araw ay isang pagkakataon para maging mas malakas at mas maligaya. Mabuhay kayong lahat. Live your best life at every age.